Magandang umaga po sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Pag-usapan po natin ngayon ay itong meron naman po na nag-file ng petisyon for disqualification laban kay Bongbong Marcos before Commission on Election o COMELEC. Kung di ako nakakamali, ito po ay pangatlo na disqualification case at related pa rin po dun sa di umano ay hindi nabayaran tax. Okay? So kaya ko ito ay pag-usapan natin ngayon dahil alam ko na ito ay ayaw ng mga Marcos supporters na may mga ganitong klase ng kasong kinakaharap si Mr. Marcos at higit sa lahat ay naisip nila na baka politika lang ito. Pero ganun pa man, huwag po kayo munang makalimot, mag-like, share, subscribe dito po sa Mike Abe Opinions. At yung pong click lang po ninyo yung notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga pinag-uusapan natin dito. Okay? Well, tulad po ng sinabi ko, hindi pa tapos yung isa o pangalawang disqualification case ni Bongbong Marcos. Ngayon may bago na naman kasi kahapon lang po ipinail ng isang nagngangalang Attorney Calleja na di umano ay tungkol dun sa taxes pa rin na hindi raw nabayaran ni Marcos at meron daw hong conviction daw sa korte, sa sa RTC bago napunta ng higher court. So may kanya-kanya hong interpretation ng mga abogado. Kung yung mga gunita, marami na hong abogado nagsalita rito, yung mga pro-Marcos o anti-Marcos na magkakaiba. Kaya tama lang nasa COMELEC kung ang kasong ito kung ano ang kanilang gagawin. Kasi mahalaga pong matapos ito bago mag-December 15 dahil ang plano po ng COMELEC December 15 dapat ay magsimula ng malinis ang lahat ng listahan ng kandidato sa buong bansa para sa printing, pag-imprenta ng lahat ng mga dokumento ng COMELEC na gagamitin para po sa eleksyon sa Mayo ng 2022. Pero ito may mga additional qualification case kaya maaring talagang dumadami ang trabaho ng COMELEC kung paano nila resolbahin ito. At maliban dyan, sinuportahan pa ng mga di umano ay mga Marcos or biktima ng martial law. Yung martial law na naging biktima ngayon ay muli na namang gumagalaw sila. So ito po ay legal na proseso at kung meron silang ganyang akusasyon, tama lang naman po na ito ay bigyan din ng pagkakataon ang mga Marcos kung paano ipaliwanag. At ngayon po ay nasa COMELEC na yan. So yung pong mga abogado, katunayan, kung di ako nakakamali, napakarami pong mga abogado na nagbo-volunteer para idepensa si Marcos dahil naniniwala sila na maaaring ito ay political harassment lang o ito ay mga lumang issue na binubuhay laban kay BBM dahil nangunguna sa mga survey dito at sa abroad para sa pagiging presidente. Kaya nga po hindi maiwasan na ayan nga, naaangguluhan na political harassment at political issue lang itong mga nagpipetisyon. Pero ganoon pa man, COMELEC pa rin po ang merong jurisdiction. Tingnan natin kung ano po ang magagawa dito ng COMELEC sa isyong ito. Pero kayo po na mga supporters ni Marcos dito at sa abroad, kayo po ay malaya na makapag-comment, makapag-react sa isyong ito. Ang akin pong layunin, kaya ko ito tinatalakay para nalalaman nyo kung anong nangyayari and then kayo po may karapatan kung ano ang inyong gustong sabihin. Basta wala lang away, walang personal, okay lang po yan. Nababasa ko naman po yan. At tulad ng aking mga sinabi, pinakakatawanan ko lang po na kung ano po yung mga nangyayari ating ipinaparating sa inyo. At yan po ay may complainant, merong nirereklamo, so ating aantabayanan sa COMELEC kung ano ang gagawin. Pero siyempre, nababasa ko rin yung reaksyon nung una pa sa mga Marcos supporters na talagang pinanggigigilan nila si Marcos kasi nga number 1 sa kahit anong survey. Yun ang matindi ron eh. So sana naman ay hindi political lang ito, sana ay mayroong lehitimong issue sila tapos masagot ng COMELEC or masagot ng kabilang abogado at madesisyonan ng COMELEC na magiging pantay o parehas na papabor sa sino man kung ano man po ang kanilang makikita sa usaping ito. So double time sana ang COMELEC kasi ang oras po, araw ang kalaban dito. Habang papalapit po ang Pasko, patapos na ang taon, ay dapat wala ng sagabal na ganyan para naman pagdating ng kampanya ay malinis na ho ang labanan. February pa ang opisyal na kampanya pero ngayon pa lang po ay nakakasilipan ng kung sino. Kaya ang tanongan natin dito ito bang nasa likod ng disqualification case na ito ay lehitimong oposisyon or mga taga-administration na rin? Tanong lang po yan kasi
Parang ganon. Kasi yung unang pinagbibintangan ay grupo ni Carpio. Si Carpio, tsaka si Attorney, yan po'y identify na nandun po sa grupo ni Vice President Leni Robredo. Ito naman ngayon, nang gumalaw si Attorney Calleja na dati nasa grupo din nila. Pero sinasabi niya, independent daw sila na sumusuporta naman dun sa, ibig sabihin, dun sa mga di umano ay naging biktima ng mga Marcos. So yan yung mga sinasabi nila. After kung sino man kung saan man nanggaling ang petitioner, anumang sektor ang kanilang pinanggalingan, hindi naman yan tatalakayin sa pagdinig ng kaso. Yan ay ebidensya. Ebidensya laban sa kapwa. Ebidensya ng pagpapatunay at hindi pagpapatunay sa usapin. Ayan po yan. Kaya relax lang kayo. Ito naman po ay bahagi lang ng political exercise din natin siguro at saka bahagi lang po ng mga pagsilip sa mga kandidato. At ang mga kinaukulan naman doon ang magpapasya niyan. Kaya nga lang siyempre hindi natin maiwasan na yung supporters ng oposisyon, supporters ng administration, at supporters ng ni Bongbong Marcos ay may mga kanya-kanyang interpretation tungkol dyan. At malaya po kayo. Basta lagi kong inuulit, walang away, walang personalan, reaction, comment, okay lang kung saan kayo naniniwala. Yun lang po yun. Wala naman pwedeng magbawal dyan sa panahon ng demokrasya. Okay? So, ang inyo pong mga pananaw at pagsubaybay dito po sa channel na ito ay akin pong muling pinasasalamatan dahil mahalaga po na nakakabalitaan tayo dito sa ganitong usapin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng bagay na hamon sa buhay, personal man ito, politika man ito, o mga kaso ito, may mga resolution po yan. Hindi naman natapos ang mga usapin pagka sa ganun-ganun lang May due process pa rin. May korte at meron pong mga batas na may iral. Kaya nga po, ang mga kabilang panig, ang akusado at inaakusahan, o nag-aakusa at akusado ay may mga ibinibigay na pagkakataon ang ating mga korte at ang ating Commission on Election. Di ba? Yun naman po yun Samantala, lagi ko pong isisingit ito, may kaugnayan naman po sa kampanya laban sa COVID-19 kasi nga po nagiging positibo naman ang galawan. Malapit na po ang Pasko, kaya kailangan safe tayo. At kailangan po magpabakuna pa rin. Kailangan din po ay ingatan natin ang ating sarili. Hindi na mandatory ang paggamit ng face shield pero voluntary. Ngayon kung gusto nyo dagdagan nyo ng proteksyon ng inyong sarili, gumamit pa rin po kayo. Di ba? Dito at sa labas ng Metro Manila. At sa init ng panahon, sa init ng politika ay hindi maiwasan. Kung meron man kayong sinusuportahang kandidato, politiko, kung ano man, okay lang. Pero yung pag-iingat laban sa COVID ay huwag ninyong kalimutan kasi nandyan pa rin po si COVID, mapanganib pa rin base sa mga pag-aaral ng mga kinaukulan sa Department of Health at Interagency Task Force. Ayan, okay? So, dun po sa mga supporters na magkakabilang panig, okay lang yan, pero yung pag-iingat sa inyong pamilya, sa inyong sarili, huwag niyong kakalimutan. Mahirap ang may sakit ng magpapasko. Mahirap ang may sakit ng magbabagong taon, hindi ba? Kalusugan pa rin. Bago yung iba, yung inyong sarili, inyo mo yung bigyan ng sapat na proteksyon, hindi ba? So hanggang dyan na muna muli ang ating pagsasama sa pagkakataong ito. Marami pong salamat. God bless po.